Anong sabi ng Panginoon? He that followeth after me and do not bear his cross is not worthy of me. Kailangan ng sumusunod sa Panginoon. May krus na pinapasan sabagat yun ang kanyang kautusan. Sasama pa ba kayo sa kanyang buhay? O magpapaiwan na lang kayo muna? Meron kang kalooban na pansarili mo, hindi mo na nasusunod. Kung masakit masyado kung minsan sa kalooban mo, ngunit wala kang magagawa. Tatanggapin mo ba ang kalooban ng Diyos? Masakit man? Sino ngayon ang lahat ng nakahiga na sa kanilang krus? Ngunit, masakit pa sa kanilang kalooban. Nasa crucifixion na kayo ngayon. That is the course of the ministry of Jesus Christ. Tapos na kayo sa Gethsemane, pumasa kayo. Mga kapatid, kahit sa private ministry lang, marami na hindi nakakapasa. Pagka pumasok ng Gethsemane, lalo na. Matindi yung crucifixion ministry. Pagka hiniga ka doon, wala ka ng kaloobang masusunod pa. Lahat sa Kanya na. Sino ngayon dito? Wala ng kaloobang nasusunod sila. Lahat sa Panginoon na. Nakahiga na kayo sa krus ninyo. Ngayon, kukuha na ng pakong malalaki. Naku, tag 7 inches nakikita ninyo. Panginoon, ganito palang susunod sa iyo. Susunod pa ba kayo sa crucifixion? Makikisama pa ba kayo? Magpapa-identify pa ba kayo sa Panginoon? Anong sabi ni Paul? I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live in the flesh for the glory of the Son of God who came, who loved me, and who died for me. Ngayon, pagka pinako ka na sa krus, masakit man sa kalooban mo, ngunit tinatanggap mo na. Sino na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ngunit masakit sa kanila at pagkatapos inaalimura pa sila na nakapalibot sa kanila? Sino? Nakapako na kayo. Masakit pa sa kalooban ninyo. Masakit pa, pero wala na kayong magawa. Nakapag-decide na kayo. Okay? Buhay kayo for 6 hours. Naku, inaalimura kayo. Lahat ng pag-uusig ginagawa sa inyo ngayon. Ngunit ginagawa pa rin yung kalooban ng Diyos. After 6 hours, Jesus Christ died. Namatay siya. Sino na ngayon ang nakapako o tumutupad sa kalooban ng Diyos at matamis na sa kanyang puso? Patay na kayo. Hallelujah! Pumasa na kayo sa crucifixion ministry ni Jesus Christ. Pumasa na kayo. Okay, kukunin na kayo, tapos ibabaon na kayo. Sino rito nakapag-decide na kahit pa kalimutan sila at anumang gawin sa kanila ng sanlibutan, baliwala na lang sa kanila? Nakabaon na kayo. That's the burial of Jesus Christ. Pag ang tao binaon mo, kahit anong gawin mo sa kanya, wala siyang pakialam. Pagka ang tao patay na, ano man ang gawin mo sa kanya, wala siyang pakialam. Kunin mo man ang kamay niya, ipalakpak mo, wala na siyang pakialam. Kahit anong gawin mo sa mukha niya, wala na siyang pakialam. Sino sa inyo ngayon ang naglilingkod sa kalooban ng Diyos at dumaan sa mga lahat ng kahirapang yan? Ngunit ngayon, dumadaan kayo, tulad din ang dinanan nyo noon, lahat ng sari-saring kasamaang ginagawa sa inyo, wala na kayong pakialam. Matuwid na kayo sa harap ng Diyos. Tapos na kayo. Naibaon na. Yon ang makalumang pagkatao ninyo.